Brothers and sisters, today we shall discuss the topic on the second coming of Christ, or sa Tagalog, ang ikalawang pagdating ni Kristo. Panimula, tatlong salitang Grego ang ginagamit upang ipahayag ang katotohanan ito. Unang salita ay ang Greek word na parousia. Ibig sabihin, personal na presensya. And then the second one is apocalypsis, or kapahayagan, or the revelation. That's why ang word natin na revelation sa the last book of the Bible is also called, aside from the book of Revelation, it is called the Apocalypse. And then the third word is epiphania. Epiphany, or ang pagpapakita or manifestation. Just like the epiphany of Jesus Christ to the three wise men, or traditionally they're saying that three wise kings, or the three kings. Ang tatlong salitang ito ay nangangahulugan na darating ang panahon na babalik si Kristo ng lantaran o hayag bilang personal na kapahayagan ng kanyang sarili sa sanglibutan. Just as when he first came into the world through his incarnation, nagkatawang tao siya, ipinanganak siya ni Birhen Maria at nakita siya ng mga tao, lantaran talaga. So sa kanyang ikalawang pagbalik, kasi ngayon hindi na siya makikita, nandun siya sa langit, sa kanyang ikalawang pagbalik, makikita siya ng lahat. Kahit yung mga first century Christians o yung pumatay sa kanya, hindi naniniwala sa kanya, makikita siya sa second coming. That's why very important ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang topic on the second coming of Christ. Itinuro ng ilan na ang ikalawang pagdating ay sa kamatayan, kung saan si Jesus ay dadating upang tanggapin ang kaluluwa ng namatay. At ito ay hindi mangyayari sa harap ng madla na kita ng lahat. Inilarawan sa Gawa 1, versikulo 10 at 11, ang pag-akyat ni Jesus sa langit, personal sa kanyang katawang tao, hayagan at may kapangyarihan. In Acts chapter 1 verses 10 to 11, when Christ ascended to heaven, it was visible at nakita ng mga believers na umakyat sa langit. That's why in the same way, sabi ng anghel, he will come also in glory. He will come again. Makikita din ng lahat. Hindi lang ng mga believers, kundi lahat ng mga tao, including unbelievers. Sa abang kalagayan, unang dumating, or in the simple manifestation or the humble nature of Jesus Christ, ang kanyang unang pagdating or first coming, ang tagapagligtas na si Jesus. Ngunit magiging maluwalhati ang kanyang ikalawang pagdating. Yan ang contrast doon. The first coming was simple, hindi magara, hindi pompous. But in the second coming, it will be a glorious coming of the King of Kings and the Lord of Lords. Mayroong tatlong palagay ukol sa kanyang ikalawang pagdating. There are three ways, or three opinions, or three viewpoints. Isa dito ang ating Catholic viewpoint. Pero sa ngayon, tatlo. Una, post-millennial. Ayon sa kuro-kurong ito, ang ikalawang pagdating ni Kristo ay magaganap pagkatapos ng millennium, 1,000 taon. Kasi millennium in Greek is 1,000. So literal na pag-interpret ng 1,000 years na sinasabi sa Revelation chapter 20, 6 times sinabi doon,
na for 1,000 years there will be the reign of Christ. So since the book of Revelation is highly symbolic, hindi natin masasabi na literal yun. Kasi kapag symbolic yung pananalita, figurative yung kahulugan. Yan. Kasi may makikita tayo dyan sa book of Revelation na beast o hayop na siya ang maghahari sa buong mundo. Kung interpretahin mo yan, hayop na ano man yan, kalabaw, kambing o sawa, paano makapaghari ng tao yan? Hindi nga rasyonal yan eh. Kaya symbolic yan. So, yung 1,000 years is symbolic, no? Pero itong post-millennial, pag sabihin natin post, is pagkatapos ng 1,000 na literal years ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay babalik. Post-millennial, babalik at mag-reign dito sa lupa. Hindi natin tinatanggap ito bilang mga Katoliko at hindi rin tinatanggap ng mga mainline ng mga Protestants like the Reformed or Calvinist or Lutheran Protestants. Itong pangalawa, itong amillennial, ibig sabihin is a negation, no? Prefix na negation. Amillennial, walang millennium. No? Ibig sabihin, hindi literal na millennium, kundi it's a span of time na hindi binibigyan ng kahulugan na 1,000 years lang. Ayon sa kuro-kurong ito ay walang literal na millennium at kapag dumating si Kristo ay kaagad matapos ang lahat ng bagay. Ang amillennial nito ay pinaniniwalaan nating mga Katoliko at mga mainline Protestants. No? Kasi pag sabihin natin na first coming is the birth of Jesus Christ, second coming is the coming again of Jesus Christ. In the last days na sinasabi natin sa Apostles' Creed, sa Nicene Creed na He will come again to judge the living and the dead. Yan. But when it comes to millennium, ang millennium ay hindi 1,000 years. No? Kasi yung reign o ang panghari ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-umpisa nung siya ay umakyat sa langit. When He ascended to heaven. When He ascended to heaven and sat at the right hand of the Father. So, ibig sabihin, during the time, sabihin natin, 1st century AD, hari na siya, naghahari na siya. That's why every November or last week of November, mayroon tayong sineselebrate na Sunday of Christ the King. After niyan is, ang liturgy is Advent na or coming of Jesus Christ. No? Kasi after an indefinite period of reign, kasi sabihin natin some, limbawa, 33 AD, no? Umakyat na siya sa langit and He sat at the right hand of the Father. So, 1,033 AD or Anno Domini, 1,000 years na. Ngayon 2023 na, no? 10 years na lang, magiging 2,000 years na yung pag-akyat na sa langit. No? Pero, nobody knows no? Kung kailan talaga siya babalik. That's why sinasabi natin na that millennium no? is figurative and not literal na 1,000 years. No? Kasi kung 1,000 years lang yan is nung 1033 AD o nung 1033 sa Middle Ages pa yan, bumalik na siya. Pero hindi. Hanggang ngayon nandun pa siya sa langit at wala pang final judgment ngayon, wala pang second coming of Christ. Ang pangatlong interpretation mga kaibigan ay itong tinatawag na premillennial. Ito ay pinaniniwalaan ng mga
Baptists, mga born again, mga ang dami ngayon ng mga ano ito, mga sekta, no? Kasi kopyahan lang naman sila ng theology yan eh. Kung sino-sino ang mga founder niyan, nag-aaral din yan sa former Bible schools nila. No? Ayon sa kuro-kurong ito, ang Panginoon ay darating muna. Pagkatapos ay susunod ang millennium. Parang opposite sa ating paniniwalang Katoliko, no? Na when Christ ascended to heaven, He is already reigning, sitting at the right hand of the Father. Kasi Father is the creator of all things. So when Christ was sitting on the throne, He was sitting as a king. Ayun. After an indefinite time, babalik siya. Pero itong premillennial na ito, darating siya muna pagkatapos susunod ang millennium. So naniniwala sila na darating siya, tapos doon siya mag-reign sa Zion or Jerusalem for 1,000 years. Mayroon namang construction of the Jerusalem Temple. Tapos lahat ng mga taong masasama ay magagapi o malulupig, mabubuti lahat, no? Tapos after 1,000 years na reign na yan, peaceful reign as King of Israel, babalik naman siya sa langit, no? Tapos babalik naman uli for 7 years of the tribulation. After 7 years of tribulation, babalik naman uli, no? Kaya itong premillennial na doctrine nito, yung gulo-gulo nito, no? Imbes na second coming, mayroong third coming, fourth coming, ang gulo nito, no? So let us just simplify this, no? That the traditional faith of us Christians, Catholics, Eastern Catholics or Eastern Orthodox, may non-Protestants, dalawa lang yan. First coming during his birth, and the second coming when he comes again in glory, and he will establish the endless kingdom, no? Hindi lang for 1,000 years, kundi endless na, no? Mawala na yung nasabi natin, pinawala natin na middle existence, no? Purifying state of purgatory. So heaven and hell na lang forever and ever. When shall that be? Nobody knows. Now, ang isa pang kahulugan ay dahilan sa may dalawang bahagi ng ikalawang pagdating ni Kristo, no? Sa mga born again Christians, na dalawang bahagi daw, no? Ang unang ay sa pagdagit ng palihim, o itong tinatawag na rapture, no? Although technically mayroon din tayong rapture ng mga Christians na sasabi, pero itong rapture na theory ng Baptist, actually 19th century sa England, propagated by John Nelson Darby, ay sinasabi niya mayroong secret silent rapture, no? Kukunin, dadagitin yung mga Kristiyano silently. Tapos ang kanilang paniniwala ay kinuha din nila sa Bible, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse says 15 to 17, kapag dumating ang Panginoon para sa kanyang mga banal, ay sasalubungin natin siya sa himpapawid, no? Pero ang kompleto na pag sinasabi dyan, with the shout of the archangel and the sound of a trumpet, no? So ang ingay-ingay niyan, parang formation yan ng military na batalyon, o sabihin mo regiment, no? Lahat mag-pay attention dyan, no? Tutunog yung trumpet, no? Military formation yan, no? Maririnig ng lahat yan. Darating yung King of Kings and Lord of Lords. Kaya tayo naman ng mga Katoliko, no? Although the word rapiemor appears in Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, yet sinasabi natin that coincides with the second coming of Christ, not with the paniniwala ng mga
born again Christians natin ng mga kapatid ngayon, no? Yan ay secret, silent coming. Sasabihin natin na hindi yan secret actually, ang second coming of Christ. Lahat makakakita, no? At saka maingay yan. Si Jesus makikita ng lahat, no? Sa kalangitan, no? By sheer miraculous power, by the power of God. Makikita sa lahat ng dako, no? Kahit sa North Pole ka, kahit sa South Pole ka, kahit namatay ka na, muli kang mabubuhay, makita mo si Kristo, no? Yan, yung mga mabubuti, makikita si Kristo, mga masasama, makikita din si Kristo. Kasi last and final judgment na yan, coinciding with the second coming of Christ to judge the living and the dead. Now, sa schema ng mga born again Christian natin na mga kapatid, na mayroon daw ikalawa, no? Ang kapahayagan na lantaran. Pero isa lang ito sa Thessalonians chapter 4 verses 15 to 17. Ang lantaran na kapahayagan or visible manifestation or appearing sa Apocalypse chapter 1 verse 7, sinasabi, kapag dumating ang Panginoon kasama ng kanyang mga banal or mga angels, mga holy ones, upang simulan ang millennium. Hindi, na ito, everlasting reign of peace. 1 Thessalonians 3 verse 13. Kasi mga kuro-kuro na nila, no? Dapat kino-correct natin ito, no? When Christ comes again, He will really put an end to all evil things. Si Satanas yan, igagapos yan, itatabo yan, itatapon sa impyerno. At saka lahat ng mga naniwala sa Kanya, lahat ng mga hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan, pagpatay, pag-rape, pagpugot ng ulo ng mga inosente, no? Pag-terrorize ng mga civilians na wala namang kasalanan. Kasi ang military war, kasi war between military yan, hindi yan pwede isangkot mo yung mga innocent mga bata, mga babae, mga civilian. Yan. So, ang hindi pa nalulutas ng mga pre-millennialists kung dadaan pa sa kapighatian ng iglesia o hindi na. Problema ito ng mga pre-millennialists. Pero hindi ito problema ng amillennial na Catholic, na sinasabi ko na Catholics, mainline Protestants, no? O itong Campbellites, no? They don't believe in post-millennial o pre-millennial. Amillennial din yan sila, no? Kaya mayroong pagtatalo tungkol sa bago ang kapighatian, tribulation, no? At kalagitnaan ng kapighatian, no? Or mid-tribulation, no? Pre-trib, sinasabi na pre-trib, no? Mid-trib at post-trib. Sinasabi natin unnecessary division ito, no? For us Catholics, we believe that while on earth, we are suffering from challenges, tribulation. Yan. Ang sabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 10 verse 4, verse 22. Matthew chapter 10 verse 22. Sabi niya, kayo ay dadalhin sa mga hukuman, sa courts. Tapos, ipapriso kayo, no? Mother against daughter, father against daughter, no? Brothers against sisters. So, papatayin kayo, no? But he who endures until the end shall be saved. So, ibig sabihin, no? A Christian undergoes tribulation. Sabi sa Revelation 1:9, we who are in the tribulation will see Christ. So, tribulation nandito ngayon sa life natin. Kasi kahit yun si Jesus Christ underwent tribulation na-preso siya, pinako siya sa cross. No? But after that, he was glorified. Yung mga apostoles niya, martyrs din. No?
pinatay din, underwent tribulation din. No? Kaya, hindi pwede mga kapatid at mga kaibigan na tayo mga Kristiyano na believer na Jesus Christ, hindi mag-undergo ng tribulation. Sasubmitin na lang ng secret rapture, tapos yung mga masasama lang ang mag-undergo ng tribulation under the 666 or the beast. Hindi. Mga Kristiyano nag-undergo niya, no? Yung beast na yan, at saka yung 666 na yan, or Antichrist na yan, ang dami mga kuro-kuro yan, no? Sinasabi ng iba na si Hitler daw yan, o si Caesar Nero din yan, panahon ng mga first century Christians, o si Diocletian in the 3rd century. Ang dami. Pero what we know, brothers and sisters, is that as Christians, we cannot escape suffering. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Luke chapter 9, verse 23. If you want to follow me, take up your cross. Mamamatay ka rin. You should die to yourself. No? Or others will kill you. Take up your cross, forget yourself, and follow me. Yan. Our center is Christ. No. Mga hula tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ito mga prophecy. Kasi itong Biblia, puno ito ng prophecies, mga kaibigan, mga kapatid. At saka, fulfilled yung prophecies. Kasi kaya itong book ng Bible na ito is not an ordinary book. It is an inspired book, inspired by the Holy Spirit. This is inspired by God. Kaya we should read the Bible with reverence and with faith, with humility, and with repentance ng ating mga kasalanan. Yan. So, pinuhulaan ang tungkol sa unang pagdating ng ating Panginoon, at ang mga ito ay literal na naganap. Yan. Dahil dito ay malaki ang ating paniniwala na ang ikalawang pagdating ay literal na mangyayari ayon sa hula at hindi talinghaga lamang, o hindi figure of speech, o hindi figurative, o hindi ideyang spiritual lamang, o spiritual o immaterial, incorporeal. Hindi. Kundi ito ay literal na mga pahayag at na-fulfill sa Biblia. Una, hinulaan ito ng mga propeta. Daniel chapter 7 verse 13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi. Night vision, sabi ni Gabriel. Sabi ni Daniel. At narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Yan. Sa Old Testament book yan. Lumabas sa alapaap ang isang gaya ng anak ng tao. Yan. Nakita ni Daniel yan, during the burning of Shadrach, Meshach, and Abednego. Tapos, may isa pang nandun nag-save sa tatlong Hudiyo na yun. No? Anak ng tao. Yan. Yung anak ng tao is a mysterious figure yan in the Old Testament during the time of Daniel. No? Pero in the New Testament time, nagpakita yan. And that is Jesus Christ. Second, hinulaan din ito mismo ni Jesucristo. Matthew 25 verse 31. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, glorious manifestation of the Son of Man, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. So, how many angels are there? So, sabi ni Daniel, thousands upon thousands. No? Kasi wala silang word for million or billion or trillion. Yan. Dami niya, no? So, puno ang alapaap niya, puno ang kalangitan. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Makikita ng lahat, nakaupo siya sa trono. Siya ay
hari na mga hari, yung na-crucify ng mga Hudyo na hindi naniwala sa kanya, ng mga Romano na mga soldier na hindi naniwala sa kanya, makikita nila na ito palang na-crucify nila ito ay anak ng Diyos, King of Kings and Lord of Lords. Yan. So, makikita, literal na makikita. Pangatlo, hinulaan ito ni Pablo. Unang Timoteo 5:14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo, until Christ manifest or Christ appears again. Hindi again and again, kasi sobra na yung schema, yung plano ng ibang mga kapatid natin, no? 3 or 4 comings na yun, no? Sa Catholic Church, no? At saka traditional historic Christian faith, dalawa lang. Christ will come again. Magpapakita siya. Sabi ni Pablo kay Timoteo, yung the next bishop na-ordain din ni Pablo. Pablo was bishop, no? Ibig sabihin episcopos, no? Overseer. Ginawa niya ring overseer si Timoteo. Sabi niya, hold on to the pure doctrine without mistake, walang kapintasan, no? Tuparin mo ang utos ng ating Panginoong Kristo. Be obedient. Yan. Until Christ comes again, who will judge even the depths of our hearts. And ikapat, pinulaan ito ng mga anghel. So, sabi ni Yesu Kristo, when there are 2 or 3 witnesses, 3 or more persons gathered in His name, witnesses na yan, maraming witnesses na yan. Ito ay pang-apat na witness, mga anghel pa yun. Pinulaan ito ng mga anghel, no? Gawa 1, versicle or talata 10 at saka 11. Nang umakyat ang tagapagligtas sa langit mula sa sanlibutan, wala sa mga nabanggit na hula sa itaas ang naganap sa kanyang unang pagdating, no? So, what did the angels say? In the same way that you are beholding Jesus ascending to heaven, you will once again see Him as He goes down from heaven. No? So, ibig sabihin yung mga first century na mga Christians na yun, makikita pa rin nila si Jesus Christ. O paano? Resurrection of the living and the dead. Kaya ng Panginoon buhayin ang lahat ng mga tao. The good and the bad, bubuhayin na muli. The good will enter into the eternal blessedness in heaven, and the bad ones who did not believe in Jesus Christ and who did evil things without repentance till their last breath, they will be all down in eternal perdition or eternal damnation in hell. So, dyan lang muna tayo mga kaibigan, no? We hope na you learned something today, and we shall continue to learn as we continue our ministry or apostolate of explaining the Catholic faith. May God bless us all. Amen.